Hello everyone, magandang hapon po sa inyong lahat. Today po is Monday and meron po tayong gustong i-share sa inyo. No? So, kumusta muna ang inyong mga sari-sari store, mga kasari? Hello everyone, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking presyohan dito sa aking tindahan kasi merong nagtatanong sa akin paano daw ako magpresyo sa aking mga paninda. So dito, ngayon ay 2024 na. Alam naman natin na sobrang mahal talaga ng mga paninda ngayon. So, ganito lang ako magpresyo sa aking tindahan. Hindi ko kailangang maggamit ng percent, 10%, 15%, 20%. Hindi, sa akin is, dahil matagal na rin ako nagtitindahan. So, meron na lang akong basihan. O, shall we say, kung ano lang yung naisip kong presyo. Yun lang yun. So, kagaya nito, ang kuha ko dito ay brown sugar ito, no? Ayan, Torpedo 1/4 ito mga kasari. Ang kuha ko nito ay 21 something. So, dahil maganda ang kanyang packaging. Ayan. So, benta ko sa kanya ay 25 pesos. Ayan. So, dito naman sa ating itlog. Ito, may itlog tayong pula dito. Ayan. So, ang kuha ko nito ay 15. Benta ko sa kanya ay 18 pesos. So, meron akong 3 pesos. And dito naman sa ating itlog, ang kuha ko dito ay 255. So, kung ibenta ko siya ng 10 pesos ang isa, so umaabot siya ng dahil meron siyang 30 pieces. So, ayan, balik tayo kasi may bumili. So, dito sa itlog ko, ang kuha ko ay 255. So, ang benta ko dito ay 10 pesos. So, ganito naman siya kalaki. Ayan. So, dito, benta ko ay 10 pesos ang isa. So, ibig sabihin 300. So, meron tayo 45 pesos kada tray. So, yun aking gain dyan sa ating itlog. And, ayan, meron ko tayo sa ilalim. So, dito naman sa aking mga asukal, ayan, balik tayo sa asukal. Meron kasing gusto ng medyo dark na pagka-brown. Ito kasi ay medyo lighter, ito naman ay darker. So, dito dahil nakapack lang siya na ganito, ako lang nagre-repack-repack niyan. So, mura lang ang bentahan ko dyan. 23 pesos, 1/4. Ito ay maganda, 25 pesos. So, kanya-kanyang diskarte mga kasari para tayo ay tumubo o kumita sa ating tindahan. So, sa mga dilata ko naman, hindi na ako masyadong nagtataas masyado ngayon. 2 pesos, 3 pesos lang ang tinutubo ko sa aking mga dilata ngayon dahil mahal na nga sila. So, yun kinakat ko na lang ang aking pagpapresyo. So, yun na lang kayong bahala dyan. Basta 2-3 lang ako sa aking mga dilata. Ngayon, pagdating naman dito sa ating mga, eto kasi malaki to, 300 grams. Dati yan ay siniserve nila ng 320 per pack, 320 grams. Ngayon ay niles nila. So, hindi alam ng mga customer siguro yun. Ewan ko kung napapansin nila. Basta 300 na lang ang laman nito. 300 grams. Oo, 300 grams na lang ito. Dati ito, 320. So, ngayon, ang bintahan ko dyan sa ganyang klaseng bear brand ay 120 pesos. Ayan, 120. And ang kapital niyan is nandyan sa 105 something. More than 105 pesos. Pero kung sa pamilihan ka sa mga grocery store, nandyan na sa 110. So, mura kung 120 natin may bigay kay customer. So, 120 lang ako dyan. So, puno yan, 2 box. Meron tayo dyan. At nakakuha kasi ako ng save dyan. So, nakaka-gain tayo ng ating mga bear brand. So, yun. And yung kung ano lang yung mga mabenta mga kasari, yun ang medyo marami-rami akong stocks. So, dito, dahil mabenta ito sa akin, yan, tag 10 piso lang ito mga kasari. 10 pesos lang ang bentahan ko sa akin. Noodles, chicken, and beef. And ano pa ba? Ayan, para lang to sa aking commentor. Nagtanong kung paano daw ako magpresyo. So yun lang, ganyan lang ang simpleng pagpipresyo ko mga kasal sa mga dilata. 2 pesos, 3 pesos lang. At isa pang napapansin ko mga kasari kung kayo ay baguhan or gusto nyo plan nyo magkaroon ng isang sari-sari store. This time is not the right time to put up a sari-sari store kasi masyadong mahal at mahal ang mga bilihin. Yun lang no. So, pero kung gusto niyo talagang magkaroon ng ganitong klaseng tindahan, ang una kong mai-share sa inyo, ang tips ko sa inyo kung anong magandang ibenta is na talagang basic, na talagang mabenta, yun si itlog. Yun si itlog kasi halos every 2 days yan talagang naubos yan. At saka itong sinudos. Yun, dapat hindi mawala yan. At yung mga panlaban natin. Kailangan pampaligo, panlaba. Ayan, pampaligo, panglaba, ayan mga panglaba na yan. Mga downies, ayan ang mga basic natin. Kailangan meron kayo yan.
So kung kayo naman ay medyo matagal-tagal na at medyo maganda na maasenso na tindahan nyo, dagdagan nyo ng mga alak. For the meantime, na medyo bago pa lang tayo, pwede na yung mga kape-kape. Yung mga kape natin dyan, yung mga chichirias, yan. O, try nyo muna mga kasari yung check nyo muna kung anong magandang, kung anong mga ginagamit na kape ng yung mga kapitbahay. So yun lang ang inyong bilhin para hindi ma-stack ang inyong puhunan. So, pero para sa akin, sa ngayon na panahon na sobrang mahal, parang hindi magandang mag-put up ng sari-sari store. Find another income, source of income. Kasi ako, meron akong another source of income aside from dito sa sari-sari store na to. And yung kung nag-start ka lang, yung mga candy-candy, yung mga candies na. And syempre yung mga snacks. Yan, hindi mawawala yung mga yan. Ayun, so yun, para sa aking commenter na nagtatanong kung ano lang pwedeng ibenta, kung ano lang, paano mag-presyo, kung ano lang yung mga fast moving, so yun ang aking na-share. Isa pa kasi ang pagtitindahan mga kasari is sobrang nakakapagod. No, nakakapagod. Masyado nakakapagod ang isang pagsari-sari store kung wala kang reliever. Dapat meron kang katuwang na palitan kayo para makapagpahinga ka and papamili ka, hindi ka pangsara. Ayan, yun yung mga basic na dapat malaman ng isang gusto magsari-sari store na dapat meron siyang katuwang, ayan, na mapagkakatiwalaan para hindi ka pakupitan, para ma-enroll mo yung mga paninda, ma-enroll mo yung renta. Yung iba gusto sabi nila, maganda daw magtindahan, maraming gumagaya kasi maganda daw magsari-sari store, ayan. Pero hindi nila alam pag nandyan na sila, ang mga disadvantages, ang mga bagay-bagay na dapat alam ng isang tindahan, isang nagsari-sari store. Kasi yung sari-sari store, hindi lang yan basta sari-sari store, lalo na't marami kang mga paninda. Nakakapagod, hindi ka makakaalis, ayan, tapos syempre nag-iisip ka kung ano magkulang, kung ano dapat mong bilhin, kung paano ka magpresyo. So maraming mga dapat alamin sa pag-sari-sari store. So yun ang aking may share mga kasari ngayong araw. No? Kung gusto niyo mag-put up ng isang tindahan, isipin niyo munang mabuti. Kung kaya nyo, sa bagay, kung kaya ng iba, kaya mo rin, di ba? Pero ang ano dyan is masyadong stress ang pagtitindahan. Masyadong stress. Alam yan ng aking mga kapakasari-sari store owner dyan. No? So, pagigising mo pa lang sa umaga, ayan, isipin mo na ang tindahan mo, ayan, halos hindi ka na makapag-almusal, unahin ang tindahan, unahin ang bumibili, so yun, nakakapagod na yun. So, isip-isip mo na bago mag sari-sari store, yun lang aking may share. Thank you so much for watching and see you again on my next video. Bye!